partisipasyon sa maong training. Ang atong ini nga pansay mao ang pagpalambo sa atong kahibalo o kahanas sa husto, epektibo o friendly environment nga pagdumara sa atong mga insekto sa kumayan. Hinaot nga daghang kita og makatunan nga magamit ang mapalambo ang atong rice production o masiguro ang voluntarong paagi sa paginabuhian sa atong mga farmers. Daghang salamat o hinaot nga mabungahon o malampuson ng atong pag-training. Angat ka, hinuusnon. Maayong buntag. Unsa dili ang tuan? Ang language niya. Isa niya? Maayong buntag. Pero hindi mo upan. Waray. Gamay lang? Gati ayla. So, anyway, good morning also to the local government, agriculture, municipal agriculture office, to the MA and her staff, of course to the representatives of the rice program of BARFOA, si Gerald at saka si Jonah. So, and of course to the farmers from the different barangays. Okay, so we are here, the Regional Crop Protection Center. Me and my staff, we are here to conduct this 2-day training on integrated pest management because of the request of the rice program. Kaya ang nilumas daw ay you will be establishing the model 5,000 plus, more than 5,000. So, ang mga farmers diri, mga 30, 50, kailan? Karon, out of the 5,000, 35 lang ang anhi. So, you're very lucky to attend this training. Diba? So, I hope that for the 2-day training, you will be able to hold the knowledge. Mahibalo mo sa mga mga lectures. Today, mga lectures. And then tomorrow, mag-field work ka? Sir Kira? Mga actual. The next day. So, I hope, walang mga absent sa today training, para full ko lang atong mahibaruan din sa atong training. So, naay different topics sa atong lectures. So, we hope the IPM concept, principles and practices, the growth stages of rice, of course, the identification and management of the major rice insect pests. Ang mga peste sa atong gumayan. And then you hope the diseases, ang mga sakit sa gumayan. Okay? Ang mga natural enemies, mga beneficial, ang mga amigo. Kailangan malaman natin, makilala natin ang mga amigo like usually sila na affected kung also the conservation of the natural enemies of rice. And then we have the weeds. Anong weeds? Sagbot. Ang mga sagbot sa atong umayan. Ang mga yatot, mga snail. So,
Sorry, Ilaga. Not yun. Ilaga pala, Ilaga no. Ilaga. The rodents, the rats. Nakatawa ngayon ni Rohan pagsaling ko ngayon. Ay, ibang miringan niya ito ngayon din yan. Nakatawa, ako ngayon natawa hiran. I hope you're going to listen to the lectures. Pwede mo tanan na paagi na mahibalo mo. You can write, mag-take note, pwede mag-screenshot, diya sa mga presentations, tapos, ganun para mahibalo kita. Ma-inculcate into our minds. Makalang na atong photo, ang atong mga hibaluan ba din. Kahit ba mo, IPM, Integrated Pest Management. Yes, nag-training na mo. Oo. So, mag-training pero di-apply. Kay ang pagbuot lang ko nung kung gusto sa farmer, ilan ang pagbuot. Oo. Kaya ang farmer man to seek to believe. Diba? So, dili nila i-apply ang kanilang natin ng training ba? Dili nila i-apply. So, I hope slowly change ng mga farmers dito sa Iloilo, especially the mayor, lalo pa lang sa mayor's office. So, the mayor has a lot of plans for agriculture in Ilongos. Oo, kay gusto niya tabangan ang mga farmers. So, I hope mag-cooperate ang mga farmers. Kung na technology, i-apply ninyo ang technology para masabtan kung effective ba. So, in integrated pest management, mauna ang iba-ibang mga pamaagi sa pag-control sa pest o pag-suppress sa pest. So, naay na cultural, mechanical na paagi o physical, naay biological control, a biological method, and then the last recourse, kung na-tested, ang chemical. Dili na ang chemical ang first na method, ha? Last, oo. Last kay, na-observe na mo, daghan kayo ang mga farmers nga pag naay nakita lang ng mga insekto sa ilang farm, mag-spray dayon. Oo, that's a no-no. Kay, wag ka pag maka-identify kung unsa na insect mo nakita. Basi ang insect nakita mo, beneficial, makatabang sa ato, makatabang sa atong farm. So, the farmers should differentiate the insect pest and the natural enemies or the beneficial insects. Kailangan ko matuto ang mga farmers sa pag-differentiate because na-observe na ito karon, naka-experience na sa climate change. Ang climate change, epekto na. Usa nga epekto na, kay unsa naman na climate change is because of the emission of chemicals. Magamit na og chemical sa atong farm, maka-destroy na sa atong environment. Oo, tapos mag-spray ka diretsyo, tapos ang farmer wala kang sakto nga PPE, ang farmer masakit, magka-cancer, di ba?
Mao to nga daghan mga farmers nga dili kuno sila mag sigarilyo pero nagkalang cancer because of using chemical method or spraying chemicals in our farms. So sana masabtan ng mga farmers ang effect of using chemical spray. Oo, kay gusto man natin nga maghalabang atong kinabuhi, di ba? Ang atong kinabuhi, mga daghan dili mga senior citizens. Senior citizen, sir? Oo. I am also a senior citizen. So, I want to live more. Kay, maayo ang mabuhi din sa kalibutan, ano? Diba? So, gusto natin nga we should do right to live more. Magkaon-taon din mga pagkaon na may spray. Kaya may chemical, kaunan nato. Diba? So, malit yan ang atong shelf, at ang atong life. Na? So, I hope in this 2-day training, daghan mo may baluan. Daghan mo may baluan. Dili lang may baluan na i-apply na to dito sa atong farm. I-apply na to sa atong farm. So, we were very happy to see the mayor, to talk with the mayor. So, daghan siyang mga gusto nga mahitabo diri sa Ilongos. So, we will start right now. So, good morning again and thank you for coming, mga farmers. Thank you very much. Karibay magpaila ninyo sa atong mga participants. We have 35 rice farmers participants from Barangay Liberty and Barangay Tiniro. And then, tapos na itong taga-DA Region 8, karoon mo tudlo, butubag sa itong mga pangutana mga farmers. O katong mga resource person, resource speaker, nga magkatag o mga epektibo o sa mga ugyano nga pamaagi sa pagpanalipod sa inyong mga tanong. Then, ginaot nga, mapuslano na itong panagtigong sa maong training karon. Salamat.